September 4. September 5 nag-taping na ako. Pangilan mo sa Venice? First time sa Venice? First time! So nung nandun ka na, ano yung unang mong naramdaman? Oh my gosh! Para siyang para po siyang Disneyland yung pakiramdam ko. Kasi diba, susunduin ka ng water taxi. Tapos parang, doon ka. Tapos yung paglapag sa airport, parang meron ng welcome booth doon para sa mga attendants ng film festival. Tapos sila yung mag-aasikaso sa'yo. So, yun pa lang, kinikilig na ako kasi Venice Film Festival, yung may malaking sign, ganyan. Tapos, dadalhin ka nila sa car. Tapos, from there, sasakay ka ng water taxi. So, yung water taxi pa lang, kilig na kilig ako kasi nakikita ko lang yun sa picture eh. Never pa naman talaga ako nakapunta sa Venice. Tapos may kasabay ako na dalawa ding delegates ng film festival. Yung isa director from Ukraine, tapos isa para siyang VR expert from France. Tapos parang halos magkakaedad kami, so nakakatuwa. Tapos pagpasok mo dun sa mga kanal, tapos parang siyang, ito pala yung ginagaya ng Disneyland, yun yung pakiramdam. Tapos super nakasmile ako, tapos tumatawa-tawa ako mag-isa. Tapos yung mga kasama ko parang natatawa na sa akin kasi parang oo, tumatawa. Kasi sobrang magical nung Venice pala. Yes. Yun talaga yung dream ko. Actually, hanggang ngayon may mga comment pa rin ako na nakukuha. Na syempre kinikilig ako na parang, bakit hindi ka sumali ng beauty pageant? Hanggang ngayon tinatanong pa rin ako. Tapos, kasi ito talaga yung pangarap ko eh, yung makapag yung prestigious na film festival. It's what I always wanted. And then, when I was there nga, may nakilala ko na Pinoy na taga Venice na may picture siya with Mama Guy nung nag-Venice pala siya a few years ago. So, hindi ko alam actually na nag-Venice si Mama Guy. So, yun, dream ko talaga siya. Kasi parang ang ganda lang ng feeling na yung audience ng ibang mga bansa, pinapanood yung mga pelikula natin. So, makikinig sila ng Filipino, ng Tagalog. Yun talaga yung gusto. Yes, po. Ano po yan? No, wala po. Pero I really wanted to work with Direk Lav kasi I watched his films and of course alam ko na talagang inaabangan din siya internationally and very cultural din yung mga project niya na talagang parang Filipino talaga pero inaabangan sa iba't ibang yeah. Si Tito Jun nga nagpunta sa premiere. Eto na, nagtanong talaga ako, is this the premiere of Pantos Mia? Nasyak ako. Puro foreigner kasi. Ilang Pilipino. Kala ko naligaw. Ang dami kasi screening, di ba? Kala ko naligaw. Pero linawin mo na Pantos Mia is not in competition. Exhibition lang. Yeah, world premiere. Nag-world premiere siya. Yes. Parang iba-ibang category kasi. 4 hours. Mas na-happy ka ba kung sana in competition siya at mag-chance ka maging best actor? Hindi naman. Parang happy na talaga ako na makapunta sa Venice Film Festival. Kasi parang when I was there, every day nakikita ko sa Instagram kung sino yung mga nagsisidatingan like si Angelina Jolie, si Brad Pitt, yung kasunod namin sa red carpet, si Julianne Moore. So parang, wow, to just be in the same place as them. Si Julianne Moore, nakita ako sa red carpet. Hindi na. Angelina Brand, di mo nakita? Hindi. Pero pinanood ko yung movie ni Angelina. Pero hindi mo inano na, kasi iba nag-ahanap, di ba? Yes. Kasi busy rin kayo, no? Opo, busy din eh. Pero yung hotel kung saan kami nakastay, doon talaga nagdo-dock lahat ng water taxi for the actors to go to the film festival. Parang doon ka dadating, tapos naglalakad lang sila to the screening, to the red carpet, gano'n. Gano'ng kalapit sa'yo si Julianne Moore? Anong distance? Siguro pa doon, sa Cocoon. Ang haba kasi ng red carpet eh. Ang haba. Pero kung saan siya kung saan kayo nagkaroon ng press junket, diba? The next day, nandun siya, diba? Yeah. O, siya naman, diba? Yun talaga.
magkalapit na. Hindi, pero nag-i-screening kasi kayo eh. Yes. Nandun siya. Yes, pero nakakatuwa kasi I mean kami were just a small delegation from the Philippines, di ba? Pero doon kasi parang pantay-pantay yung trato. So kung saan sila nag-press junket, nag-press con, yung parang habang nag-press con kami nisip ko, oh my God, nung isang araw andito si Angelina Jolie. Yung nakakatuwa lang na parang yung everybody there loves films, parang mahilig sa pelikula, parang tayo, mahilig sa mga actors and actresses. So ang saya lang nung environment. Ilang hours yung How is movie? it watching your movies sa internet? 4 hours, 15 4 hours. minutes. May 15 minutes pa ba? Parang ganun, 4 Kamusta hours, yung 15 minutes. kamusta yung feedback doon nung after ng screening? Karamihan mga foreigners, hindi mga Pinoy talaga yung nanood. Yeah, oo. So anong dating sa kanila ng movie ni Lovely? Yes. Ano po, yung sa film festival, di ba, doon po nagaganap yung after nung pelikula, nagpapalakpakan. Tas usually, kunyari, binibilang nila like 7-minute standing ovation or ganyan for Angelina Jolie or ganyan. So, ganun pala talaga doon. And ang saya nung experience na after nung screening, everybody stands up and claps talaga. It's parang, hindi ko po alam eh. Nakakatawa nga si Direk Love kasi siya yung tipo na, okay na yan, liga na, yung ganon. Very, very humble, oo. Pero feeling ko, syempre yung ibang director, talagang imimelt nila yun, di ba? Pero, Hanggang sa... yun nga, before the start of the screening, di ba, isa-isa kayong tinatawag. Nung tinawag ka, grabe rin yung palakpakan. Anong na-feel mo? Sobrang saya kasi yun nga, first time ko din naman to have a screening na international yung audience. So, masaya po. Tapos, siguro mga 30 minutes to go sa pelikula, merong isang babae na naglapag ng parang note. Para siyang papel na nakatupi-tupi. Nilapag niya sa may harap ni Direk Love. Ano nakalagay? Nakalagay, this was an absolute masterpiece. Nilapag niya lang during the screening. Kaya ito sa 4 hours, ilang 4 hours din exposure mo? Hindi po siguro. Baka... Pero sa simula, Hindi ko alam marami eh. From start to end ka ba? Opo. Can we talk about yung role mo? Ako nagulat kasi ako sa role mo doon sa movie. Oo. Pwede po siguro. Can we, di ba? Opo. Parang binibenta ka ng nanay mo, di ba? Opo. Di ba? Parausan ka, di ba? Opo. Kung mga iba't ibang lalaki, di ba? Opo. Tapos sinasaktan ka niya pag ayaw mo. So, medyo daring ka pa pala dito sa movie. Hindi naman po daring. Parang wala naman pong pinakitang anything. Lahat suggested. Si Hazel Orencio po. Pero yung theme niya is medyo mabigat. Opo. About, di ba? Opo. At anong feeling na for the first time gumawa ka ng pelikulang for more than 4 hours? Actually, kabaliktaran po yung pakiramdam sa shoot. Kasi yung shoot ni Direk Love, siguro yun yung pinaka-chill na shoot na nagawa ko ever. Ilang days ka nag-shoot? Oh my gosh, ako po siguro mga 10, mga ganon. Pero sila, siguro mga 1 month sila dun sa Sampaloc, sa Quezon po kami nag-shoot. Ito po, December, January. Yes, this year in January, opo. Yeah, opo. As in, kahit naglalakad kami, hinaharang shots, nagpapapicture sa kanya, kay Direk Love. Kailangan siya ng mga foreign press. Tapos dinadayo siya kahit from Germany, may fans siya na pupunta to watch his screening. So, ang galing din talaga kasi parang yung I guess yung parang, ano ba tawag doon? Yung passion niya talaga is yung parang kultura natin. He always describes his films as parang cultural work, tas contribution. So nakakatuwa nga na inaabangan siya ng mga ibang lahi. Hindi ba sila hindi sila nabitin sa movie 4 hours? Hindi na siguro. Kasi, syempre, kilala sila 7 hours. Oo nga, 8 meron hours. meron siyang 11 hours. Ganun yung pagpunta mo doon, 8 hours. Venice mismo yung nag-invite. Sila nag-provide lahat, accommodation, fare mo kayo, or dalawa lang kayo ni Direk Love doon? Sila po nag-provide ng accommodation. Oo. Pero yung flight, parang ako na po. Pero I'm not sure about the others kung ano yung arrangement. Oo, kasi may mga kwento dun sa Venice na yon, na yung iba ay hindi talaga rin naayos yung pagpunta nila. Mabuti lang daw.
I can't remember yung mga names ng mga kasama na pinapunta na. Papunta daw may isang kilalang aktor, may isang sikat daw na aktor na nag-sponsor ng ticket nila papunta ron. And then may mga, I don't know kung anong feelings mo dito kasi yung ibang mga comments na supposed to be ang pag-uusapan daw yung movie, yung the exhibition, yung world premiere ng movie. Pero mas na-eclipse daw siya nung issue yung gown mo, yung red carpet mo, parang mas pinag-usapan yung ano mo kaysa dun sa yung sa red carpet mo doon. Kaysa dun sa the movie itself, yung at ang reception ng mga nakapanood. Anong pakiramdam mo sa ganun? Okay, gets. Well, for the festival naman itself, the star talaga was the film. So, yung reviews, kung ano yung reception ng mga nakanood, I think nagdagdag pa nga sila ng screenings for Phantosmia. So, I think it had a really good reception. And alam ko na sabi din nila Direk Lav and Ate Hazel, our producer, na may mga iikutan pa siya na festival at magkakaroon din siya dito sa atin. So, I think na, syempre, yung star pa rin talaga yung film. Oo. Syempre, hindi mo naman gusto yun na ikaw mas pag-uusapan more than the film, di ba? Hindi. Pero I think also na yung fashion and yung films, they go hand in hand eh. Kasi yung mga iniidolo ko ding artista like Lady Gaga or yung mga ganyan, they always use din the red carpet publicity para to divert the people to check out, ano ba tong pelikula niya? So I think any way to draw attention to the film or kung ano mang ipopromote mo, gagawin mo. And I hope na nakatulong din yung mga sinuot ko para ma-curious yung mga tao na ano bang ginagawa ni Janine doon, bakit siya nandun, ano bang pelikula niya doon. So, I hope nagka-ganon siyang effect. Speaking of fires and eggs, may namit ka na personally? Ang nakita actually, ang talagang kinausap ko lang si Taylor Russell. She's an actress na nag-jury doon na ex ni Harry Styles. Idol ko silang dalawa. So, nakasalubong ko siya sa lobby. So trinay kong magpa-picture. Magpa-picture kayo? Hindi, kasi sabi niya, pawis na pawis daw siya. Sobrang init kasi. Amerikana siya? Yeah, American, si Taylor Russell. Pressure bang matid ng red carpet? Pressure? Opo. Yeah, kasi syempre I don't wanna disappoint. Tsaka parang feeling ko kami yung Philippine delegation dun eh. So, gusto ko din talaga ipakita na, yung mga fashion designers natin dito, sobrang world class. And dalawa lang po. At nag-trending pareho dyan yung comment. Yay! I'm so grateful kasi syempre yung mga dalawang designers talagang pumayag na damitan ako dun sa Venice Film Festival. Yung red kanina? Black po kay Ino Soto. Black pala. Yung and then yung blue kay Vanya Romo. Ano tawag yung powder blue? Powder. Hindi ko alam eh. Parang blue, minsan gray. Parang gano'n. Feeling mo hate ang comment doon sa blue na gown mo, merong gandang-ganda, meron namang di nagaganda ang comment mo. Parang mostly nakita ko nagagandahan naman. Or ewan ko, baka di ko na nakikita yung mga... First time to run niya narinig sa'yo. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Hindi ako naganda ako Janine, syempre nandun even Direct Paul, si Tony Gonzaga, they went there to support you. Siyempre si Paul, part of the Producer po si Direct Paul. One of the producers, Yes, diba? yes. Pero na-shock ako yung reaction sa'yo ni Tony. Nandun tayo sa red carpet na doon sa screening. Gandang-ganda siya sa'yo. Tapos sabi niya, si Janine, akala ng mga tao, local. Di ba, remember? Akala nila taga doon ka raw, di ba? Ang ganda-ganda mo. So, what can you say? Sobrang grateful. Sobrang grateful po kasi napaka-supportive din ng mga kasama ko doon. Like, sila Miss Tony nga nandun and si Tito Ronnie. Parang happy sila na pinipicturean ako sa red carpet and very supportive lang. So, ayun. Proud to be Filipina yung pakiramdam ko talaga doon. Kasi makikita mo din doon sa may red carpet na merong flag for each nationality na parte nung Venice Film Festival this year. So, nagpa-picture talaga ako kasi may flag tayo.